Mga ka-Republic, inanticipate daw ni Coach Tim Cone at ng buo niyang kupunan na magiging mahirap para sa kanila ang simula ng conference. Base raw sa memorya ng American coach, ngayon lang daw nangyari na sa maagang parte ng torneo ay agad silang napasabak sa 5 title contender team. At ang naging resulta, 2 wins and 3 losses na record. Tinalo ng Magnolia ang Barangay Ginebra sa unang Manila Clasico ni L.A. Tenorio bilang coach ng Hotshots. Pero pinadapa naman ng Gin King sa kanilang pangalawang laban ang Talk and Text. Ngunit muling sumemplang ang mga mag-aalak sa kamay ng Meralco at pagkuway natalo rin sa SMB sa larong ginanap sa Dubai. Bumalik ng Pilipinas ang kupunan na taglay ang 1-3 record. Kaya naman sa social media, di magkamayaw sa tuwa ang mga Ginebra haters. Maagang bora na yan, sigaw nila sa iba't ibang Facebook page. At yung ibang fans sa tila nawawalan na rin ng gana, sinasabi ng mga ito kasi naman daw trade ng trade itong si Tim Cone. Hanggang ngayon ay maraming hindi makamove on bakit daw kasi itrinade si Christian Standhardinger. Ang dapat daw itrade ngayon ay si Tim Cone. At heto na ang laro kontra sa NLEX. Dahil nga sa nagsunod-sunod na talo kahit mga mismong Ginebra fans, parang nawawala na rin ang pag-asa. Bago ang laban ay isa ang Road Warriors sa 4 na kupunang dikit-dikit sa top 4. May 4 na panalo at nag-iisang talo. Ine-expect ng marami matatalo na naman ang Ginebra at tuluyang malalaglag sa puwitan ng team standings. At alam na naman nating lahat ang nangyari. Handang-handang pumunta sa labanan ang mga bataan ni Tim Cone. Naglaro silang ang nasa isip at dapat na silang magising. 1-3 na sila sa team standings. Pinangunahan ni Japit Aguilar at Stephen Holt ang atake ng mga mag-aalak. Maaga nilang itinarak ang 17-point lead sa first quarter upang maagang gibain ang kumpiyansa ng mga bataan ni Coach Jong Wichiko. Ang final score 104-74. Obviously, bumalik ang kumpiyansa hindi lang ng kupunan, pati na ang kumpiyansa ng mga fans dahil sa 30 points na tambak na panalo laban sa NLEX. Hawak ngayon ng Ginebra ang 2 wins, 3 losses na record at sabi nga ni Tim Cone, somehow ay anticipated daw nila ang ganitong record sa pagsisimula ng conference. Kasi nga raw natapat agad sila sa malalakas na team, especially sa powerhouse team na San Miguel. At basta All Filipino Conference, lagi at laging ang SMB ang kailangang pagdaanan ng bawat kupunan. Nabanggit na lang din ang SMB, pag-usapan na rin natin si Junmar Fajardo. Muli na namang naghahasik ng lagim si The Kraken sa kanilang mga nakaraang game. Sinisyu ni Abay ang Twin Tower ng Converge na sina Justin Arana at Justin Baltasar. Malaking problema para sa ibang team ang madalas na double-double performance ni Junmar Fajardo at dahil sa problemang ito kung kaya porsigido pa rin ang Talk and Text na makakuha ng isang big man na maipantatapat nila sa 9-time PBA MVP. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon, gusto talaga ng tropang 5G na makuha si Christian Standhardinger. So far ay maganda naman ang performance ni Brandon Ganuelas Roser, ngunit ang paniniwala ng marami, baka bigla raw binigay na naman ang tuhod nito since ilang beses na itong nadali ng knee injury. Isa pa, 6'6 lang si BGR, kapos ng 5 pulgada sa height ni The Kraken. Ganun din daw si Henry Galinato na manipis pa ang karanasan para makasabay kay Junmar. May injury pa si Poy Eram at baka isang buong season na di makapaglalaro. Si Kelly Williams naman at age 43 ay talagang nasa retirable age na. Kaya winiwish ng TNT ang isang may kakayahang sabayan si Junmar Fajardo at walang iba silang naiisip kundi si Standhardinger. Hawak pa rin ng tira firma ang signing rights ni si Stan at expected na magdidemand ang mga ito ng malaking kapalit para bitawan ang Phil German Bulldozer. 6 na conferences pa, 2 buong season pa ibig sabihin bago maging unrestricted free agent ang dating Ginebra bigman. Mailap sa media si Stan mula ng iwanan ng jeep.
Pero namataan ito di umano ng isang agent sa gym sa isang magandang hotel na nagwo-workout daw ito, meaning hindi nagpapabaya sa katawan, na siguro kung sakaling papakawala ng tira firma ay makukumbinsi itong muling bumalik sa PBA. Ang tanong, sino ang asset na pwedeng pakawala ng TNT kapalit ng failed German bulldozer? Pero kung talagang gusto ng TNT, makagagawa sila ng paraan. Gusto na rin daw magbalik PBA ni Ray Parks Jr. at hawak naman ng Talk and Text ang signing rights nito. Mula rito'y maraming option na pwedeng i-explore ang TNT, katropa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out Mark Lester Chongson. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin Barako Mananabas. Shout out sa iyo, long time no look. At sa iyo rin shout out Renia Tibay. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin shout out Sahara Higia. Congrats daw may Ginebra team, sabi niya. At sa iyo rin shout out Jose Rodrigo. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin shout out John 14 Kapakner TV. Shout out sa iyo. Sa iyo rin salamat sa panonood Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin Darwin Oxiano. Shout out sa iyo. At sa iyo rin Agnes Mabini. Talaga naman daw mas magaling si Holt. At sa iyo rin, shout out Lawrence Correg. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.